mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is January 29, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Ugani Restaurant, sa may Tomas Morato po yan, Avenue sa Triangle Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Calimbas Street, Barangay 367, Santa Cruz, Manila. Okay, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. On Earth. Parang ano yun eh, ikaw magamit yung kanyang resources para makalabas-labas na. Parang si Teves, diba, na-report sa ganon. Sabi naman, pero nahuli sa East Timor. Ang importante dyan, at the end of the day, mahuli na nila yan. Sapagkat isa yan sa pwedeng sabihin natin na big fish. Oo. Eh ngayon, inaala tuloy natin, hinahanap pero hindi kailangan makita. Oo. Anyway, mga kapuso, balikan natin mga kapuso ating mga headlines. Posibilidad na pag-isahin ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na talakay ng House Committee on Justice sa Lunes, Pebrero 2. Video na nagpapakita na nasa maayos na kondisyon si Pangulong Bongbong Marcos matapos may ulat na may sakit siyang diverticulitis. Inilabas ng Malacanang. Dating Congressman Elizalde Co napagalamang nasa Stockholm sa Sweden noong January 15, batay ho sa inihayang petisyon ng kanyang kampo sa Korte Suprema. Maritime Industry Authority ginastigo ni Senator Rafi Tulfo dahil nakapaglayag pa rin ang mga barko ng kumpanya na may-ari ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 na may tuturing umanong floating coffins dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa mahigit na 30 aksidente sa dagat. Department of Health nakahanda sa banta ng Nipah virus sa mga Pilipinong biyahero. Pinayaw muna umiwas muna sa mga lugar na merong Nipah virus. Kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na nakatakda sa March 30, formal na ipinagpaliban ng COMELEC. Isang solar company na pagmamayari po ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Posibleng imbestigahan ng Energy Regulatory Commission dahil sa mahal na singil ng kuryente na hindi aprobado ng ERC. Vice President Sara Duterte kakausapin ng ama na si dating Pangulo Rodrigo Duterte para sa posibleng pagpapalit ng defense statement. 6 sa bawat 10 Pilipino walang tiwala sa China batay sa survey ng Okta Research. Happy birthday lang pare. Happy birthday, 50th birthday ngayon ni Ito Bernie Bukan. Ang pagbati galing po sa inyong pamangkin na si Justin. Tama ba to? Ha? Birthday rin pala ni Justin. Justin Ann Magtaos. So hindi siya pinababati ni Justin. Justin po ang nagbe-birthday rin. Naguluhan ako ha. Sige, okay, pero babati ka dyan. At kayo po, sumayo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas, super balita sa umaga nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Dalprado. Balita walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po ang inyong kapuso, Joel Reyes Abel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Radyo na ha. Nabala ng fake news. Dapat totoo. Super balita sa umaga, nationwide. Mula sa pinakabilagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Uy, sakto, alas 8. Standby, saksi sa Double B. Susunod na. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan.
Serbisyo totoo lamang. Superadyo DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titigil. Superadyo DZBB. Prime time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang bumbay na pagbabalita at pag-himay sa issue. Meron din product sa Superadyo DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ransya na naman sa pagbabalita ang tampanan Joel Reyes Amir at Memo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Panatibang pagtalakay sa mga init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes Amir sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Hindi pa haawat ang tampanan Arnold Clavio at Tony Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Superadyo DZBB. Prime time. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Superadyo DZBB. Prime time. Kapuso nyo sa radyo. Magandang suggestion po yan, yung mga hayop magsisingan, ang kargahin sa pumataas na mga pasahero. Hindi na possibility na pwede silang dumaan sa bus lane. Pero talaga wala pa yan, ano? Marami ang stakeholders dyan sa bus lane. Andyan ang mga consortium ng bus companies na tumatakbo dyan under the management of the DOTR. Pag-uusapan namin, magandang suggestion yan. Hindi natin kino-close ang ating isip yan sa mga ganyang suggestion na sama sa legal na dadaan sa bus lane ang mga high occupancy vehicle. Tama. So, kumbaga may access yung pag-carpooling ka, may access ka doon partner sa bus lane. Yung bus lane maluwag. Pero kailangan ayusin yun kasi nga yung bus lane, dyan sila po pwedeng magbaba at sakay, maghihintay sila ng pasahero. So ngayon, kung naka-HOV ka, ano doon yung posibilidad na matatrap ka. Hindi ka makakaandar. Kasi meron mga bus na nandun sila ligad hindi po mag-general. Kanilang lane Natural, pag-iisipan natin at talagang kung if ever na mangyari yan, lalagyan natin ng guidelines to ensure na makakatulong talaga ang programa, hindi sa lalo makakagdag lang ng traffic. Tama. Thank you. May isa pa pala kasi overtime na tayo. Sir, sa everything po ninyo, ibang topic ito I understand nag-share po kayo ng link para sa application, para sa witnesses ng sa ITC. Classified na laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung drug war. Ano po? Ang ibig sabihin, General, hinihikayat po ninyo yung ibang mga biktima sa war on drugs na mag-apply? Well, hindi naman tayo hinikayat, kundi sinasabi lang natin sa mga kababayan natin na meron ganito. Kung nasa karapatan niyo yan, kung iti-take nyo or hindi, sa tingin nyo gusto nyo ng redress, ito, may naghahanap pa ang ICC ng additional na mga witnesses para sa kasong na to. Pero kung sa inyo naman, okay na kayo, wala namang problema doon. Because yan na, nagdadal sa tao yun, nagdadal nila kung ano po nangyari sa hanap na nila. Wala namang problema. Hindi naman po ibig sabihin yan na hindi malakas ang kaso. Kaya kumbaga ay humihingi pa kayo ng mga karagdagang witnesses. Well, hindi ko I really cannot go into the specifics of the case kasi wala naman ako doon. At hindi naman tayo abogado. I would rather leave it on the thing na nagsalita ang ICC, meron silang lumabas sa media at i-share natin. Because I myself is a witness in that case. Correct. Okay. So, pupunta rin po kayo doon sa The Hague, General? Pag-testify. Depende sa mga prosecutors at depende sa defense rin. Kung sa prosecutors gusto nila akong
prosecution yung witness, baka depensa gusto rin akong gamitin na adverse witness. Nasa kanila na yun. I'll just be waiting for advice ng ICC kung kailangan nila testimonya ko personally. So sa abogado ng prosecution, you are offering yourself na oy willing ako, kung gusto ninyo akong witness, pwede ako. Oo. Hindi ko ito offer, kundi on record naman talaga na part na ako ng line-up ng witness. Dati na. So kasali na kayo talaga dati pa? Nasubmit na yung pangalan mo as one of the witnesses. Yes, because of the arrest, di ba? Yung sa arrest kasi, nandun talaga ako eh. So, kasama na talaga ako sa line-up ng Phoenix. Kasama na talaga sa record. Oo. Dun sa anggulo pala, partner, na siya ang nag-lead sa pag-aresto. Oo. Saka kasi Ay, meron... iniisip ko kasi baka dun sa war on drugs, may papel din si General. Hindi, meron kasi yung issue nun on kidnapping. Kinidnap daw yung dating Pangulo. At ikinurrender. Ang daming mga ganyan. Kaya siguro kailangan siya General. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.